Biyaheng Kapitolyo, sabay-sabay tara na. Arangkada na Kwento ng bawat bayan, ang kalingang laging nariyan. Wala na inilaan, talino at puso, yan ang ating puhunan. sa kalsada ng pag-asa, may direksyong malinaw. Sama-sama lakad tayo sa hakbang ng lalawigan. Ikaw ang kabalikan. Biyaheng Kapitolyo, serbisyong tapat sa Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, matatag na Batangas, yan ang puso talino. Bukas ay abot kamay, nakibisig sabay-sabay. Biyaheng Kapitolyo, Talino sa serbisyo, Kapitolyo. pusong Batanggenyo. Talino at puso. Sa bawat kilometrong ating tinatahak, naroon ang kwento ng pag-asa. Sa bawat stopover, serbisyong may puso ang hatid sa bawat Batanggenyo. At sa bawat ating pagbiyahe, baon po natin ay magandang pagbabago. Mas malapit, mas mabilis at mas pinatibay. Ito ang bagong mukha ng ating ugnayan. Mula po dito sa Batangas Provincial Information Office, samahan ninyo kami ngayong araw ng Wednesday para sa isa na namang makabuluhang talakayan na nakalaan syempre sa public service. At syempre, lagit-lagi, ito po ang opisyal na programang pangradyo ng pamahalang palalawigan ng Batangas, ang ating Biyaheng Kapitolyo. Talino at puso. Ayan, magandang umaga, Batangas! Wow, good Ayan. morning, good Ganyan morning. Oo, ganyan yung energy dapat natin dahil nasimulan tayo ng Lunes na talaga namang full of energy. Lagi Yan. dapat, partner. Ayan. Napapakinggan niyo pa rin po kami, syempre, ang inyo pong lingkod, Cheryl May Halili. And of course, kasama yours truly, Ornel Tavares Jr. Ayan, kamusta ka, partner? Ayan, okay na okay. Full of energy, sabi ko nga kanina, kasi nasimulan tayo ng Lunes na punong-puno ng energy. Dapat naman Oo. niya. At dapat yung energy natin from Monday ay nasusustain at na-maintain natin up until Friday. Although Yes. ang ating operations officially ay hanggang Thursday lamang dahil ng compressed working time. Pero syempre, 'di ba, hanggang Friday, hanggang Sunday pa nga dapat. Tama. Ika nga ay, ang Saturday, Sunday natin ay reset para uli sa panibagong linggo ng paglilingkod. Pang-replenish yan. Yan. At speaking nga, partner ng mga nagaganap ngayon dito sa atin, Aha. may kaunti lamang po tayong patalastas. Bago Ayun. tayo magtuloy-tuloy sa ating usapan, patungkol sa mga naganap nga dito sa atin sa labas at sa loob ng ating Kapitolyo. Ano po, kaunting patalastas lamang po mula sa ating mga kasamahan sa Bureau of Internal Revenue. Dahil ito ay isang mabuting isang good news, ika nga, Aha. partner. Kasi ine-extend po nila ang filing ng ating annual income tax return. Ayun naman, kung matatandaan natin, yung ito yung ipinapatalastas sa atin through Alden Richards, Yes. no? Parang ang naging official ambassador tuloy ng BIR. At ayun nga, parang ito ay nabasa ko na may declaration din na endorsement from the President Yes. na ito nga ay ma-extend parang from dati April 15 o ngayong araw hanggang May 15. May 15, Ayan. isang buwan ulit. Yan, Wow. tama. Isang buwan po ang binigay na palugit at ito po ay walang halong charges. Oo. Ano po, makakapag-file pa din po kayo ng inyong annual income tax hanggang May 15, 2026. Ayan, kasi yung iba't iba din, di ba? Case-to-case scenario din. Halimbawa, sa mga employed sa private at sa ating public Oo. sector,
yung employer natin ang nag-aayos, 'di ba? Kasama 'yon sa mga inaayos nila for us in part of our obligations din Yes. as sa mga employed. Meron tayo nito annually at sa atin nga dito sa Kapitolyo through our accounting na rin ay early months pa lamang ng taon ay sinisimula na agad natin itong filing natin ng mga ITRs natin or itong ating mga income tax returns natin. Ayan. At ganoon din, binigyan pa ng mahabang palugit at mahabang preparasyon, syempre yung mga private sectors Yes, natin. oo. Kasi alam naman natin na ang atin ngang mga government ay kumbaga nag-compress ng schedules. Yan. So, binigyan pa ng mas mahabang panahon para naman, syempre, kung tayo ay nag-adjust, mag-a-adjust din naman tayo para sa Oo. kanila. At saka ang sarap din naman at the same time makita yung ating mga ITRs, 'di ba? Kita mo how much are you earning sa isang taon, 'di ba? Oo. Naka-declare 'yon doon. At saka how much yung nai-contribute mo din sa tax, which is malaking factor kasi halimbawa, individually okay, parang maliit lang yan. Pero, kapag pinagsama-sama, ito na yung buwis ng bayan Correct. na nagagamit ng pamahalang nasyonal na, ayun, kagaya yan, may LGSF tayo, di ba, na Yes. ibababa sa atin para magamit sa iba't ibang aktibidad. Sabi nga ni Govvi, di ba, ito na mga halimbawa, mga tulong o mga subsidy na ipinapamahagi natin, wala namang galing sa bulsa ng ating governor. Tama. Pero, nasa magandang pamamahala ni Govvi at ng mga kasamahan natin sa executive para magamit sa tama, maibalik ulit sa ating mga kababayan. And speaking nga, kasamang Arnold and partner, doon sa sinasabi mo mga programa na hatid ng ating mahal na gobernadora, Aha. ng ina ng lalawigan ng Batangas, noon Lunes, Yon, okay. noon Lunes nga po ay tumungo ang ating Capitol on Wheels dyan po sa bayan ng Mabini. Second District? Yes. Wow. Para maghatid ng mga tulong sa ating mga kababayan. At yun nga yung sinasabi mo na, sabi nga ng ating mahal na gobernadora, ito naman ay lahat ay para sa ating mga kababayang Batanggenyo. Yes. Talagang kung ano ang para sa tao ay talagang ating ibibigay para sa kapwa nating Batanggenyo. Ang galing, no? Ang ganda Totoo. talaga. At kung hindi ako nagkakamali, parang nasa 3,300 na mga kababayan natin mula sa Segunda Distrito na siguro, hindi lamang sa bayan ng Mabini, pero talagang target natin ay yung mga taga Mabini kasi talagang dun dinala after, saan ba galing before? Batangas City? Ang una nating rollout ng Capitol on Wheels ay sa San Juan. San Juan. San Juan. At ito nga yung pangalawa nating paggulong ng ating Capitol on Wheels. Dinala naman natin ito diyan sa bayan ng Mabini. Ayun. Ayan. At alam mo ba, partner, maaga pa lang ay talagang, actually gabi pa lang, Aha. ay nakaprepara na ang bayan ng Mabini para sa magaganap nga na Capitol on Wheels nung kinaumagahan ng Lunes. At nung pagdating pa lang namin doon ay talagang hindi na magkamayaw ang mga tao Ika sa nga dami. hindi mahulugan. Yes, sa dami ng gustong mag-avail ng mga Yes. serbisyong hatid ng ating ng Kapitolyo. Lahat ng mga serbisyong maaari nating ihatid ay nandudoon na. Nandidiyan ang LTO. Wow. Nandidiyan ang PhilHealth. May ARTA tayo dyan. May DOST, may BFAR, may DA. Lahat halos nandyan. Nandyan din ang PSA kasama So, natin. suma total, hindi lamang pala iba't ibang tanggapan dito sa Kapitolyo, pero maging ang iba't ibang mga ahensya mula sa national natin ay nandoon din. Oo. At mula naman sa ating PHO, sa ating Provincial Health Office, meron tayong ginanap na internal medicine na pa-check-upan. Aha. Meron din dyan sa orthopedic, sa mga buto. Nandidiyan din ang ating mga pediatrician. May laboratory test din tayong ginawa diyan. At bukod pa dyan, may pap smear pa at libreng circumcision sa ating mga kabataang lalaki. Wow, talaga namang ang dami palang nagbinata sa Yes. bayan ng Mabini sa Segunda Distrito noong Correct. nagdaang araw ng Lunes. At umabot ito ng 345 na mga batang lalaki
Oh, wow. ang nabigyang napagkalooban nitong circumcision natin na ito. At talaga namang noong time na nandoon tayo ay ilan dun sa mga kabataan ay parang natatakot at masakit nga daw ito, kundi ating pinakalma, Oo. ating pinaliwanagan, at gayon din naman ang ginawa ng ating mga doktor, mga nurse na nandoon. Talagang kanilang inalo itong mga bata. Kaya naman umabot ng 345 na kabataang lalaki. Wow. At saka sa kabilang banda, napakahalaga din naman nga ng support Yes. system. Sa family muna, hanggang Oo. sa maging ang mga kapwa-kawani natin ay nakasuporta din na Oo naman, naman. di ba? At alam mo ba, kasamang Arnold, bukod dito sa libreng circumcision, may libre pang gamot na nakuha sila at naiuwi. Para din syempre, suporta habang nagpapagaling sila. At kung hindi ako nagkakamali, nabalitaan ko na mabalik tayo sa circumcision. Yes. Yung methodology pala or yung approach na ginamit ay hindi na yung traditional. Yes. Naka-laser na ang mga bata. Yes, laser Oo. tayo. Kaya naman, walang dugo na Oo. makikita. Kung meron man, ay konting-konti lang, super less. Unlike before nga, yung mga traditional tuli natin. So ngayon, high-tech yung ginagamit natin sa ating libreng circumcision o tuli nga. Laser na po ito. Kaya pala sabi ng ibang bata, ayun na po yun, tapos na pala. Yes! Diba? Oo. Napakabilis. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit sa loob ng isang araw o wala pa nga yatang one day, di ba? Totoo. Nakapagbigay tayo ng libreng serbisyong circumcision sa mahigit 300, if I'm not Yes, mistaken, yes. right? Sa mahigit 300 na kabataang kalalakihan, mula pa lamang po iyan sa bayan ng Mabini. Ay, wow. Yes. Ayan. Oo. At Magandang araw, Batanggenyos! Patuloy na inilalapit ng pamahalang panlalawigan ang serbisyong pangkalusugan sa bawat komunidad. At ngayong araw, April 13, dumayo ito dito sa bayan ng Mabini upang maghatid ng iba't ibang serbisyong medikal sa pangunguna ng Provincial Health Office. Kabilang sa mga serbisyong maaaring mapakinabangan ng mga mamamayan ay ang medical check-up mula sa iba't ibang espesyalista gaya ng pediatrician, OB-GYN, internal medicine at orthopedic. Gayon din ang mga laboratory services tulad ng blood typing, urinalysis at iba pa. Bilang isang ina ay nagpapasalamat kay Governor Vilma Santos dahil nakameron po ng Capitol on Wheels dito sa Mabini. Ay malaking tipid para sa aming mga magulang ng ganitong serbisyo. Kumbaga, ang aming gagastusin sa mga private hospital ay mas may mapapaganohan pa namin sa ibang bagay dahil dito po ay kumpleto na. May libreng gamot, tapos po may mga dental check-up, mga kung ano-ano pa. Kaya napakalaki pong pasasalamat ko kay Governor Vilma at na paano niya po dito ang Capitols on Wheels. Ngunit higit sa binibigyan diin sa programang ito, ang libreng circumcision para sa mga kabataang lalaki bilang bahagi ng pagpapanatili ng kalinisan at kalusugan. Nandito kami dahil po sa libreng tuli. Napakalaking tulong po nito sa amin. Dahil po kung sa private po napakalaki pong halaga ang magagastos din po namin. Magagamit na rin po namin yun sa ibang bagay. At sa ngayon po ay yung libreng tuli na yon ay nandun na rin po ang libre din pong gamot. At salamat po kay Governor Vilma Santo Recto dahil inilapit niya po dito sa amin sa Mabini ang mga bagay na yan na libreng tuli. Nagpapasalamat po kami sa kanya. Samantala, tampok din ang libreng pap smear para sa mga kababaihan. Isang mahalagang hakbang para sa maagang pagtuklas at pag-iwas sa cervical cancer. Ako po si Ginang Estelita Luzon from Nagiba, Mabini, Batangas. Isa sa mapapagkalooban ng serbisyo medikal tulad ng pap smear kung saan meron tayo ngayon. At ako mismo po ay nagpapasalamat sa ating
Governor Vilma Santos na dinala na halos lahat dito ang serbisyo medikal, gamot, at kung ano-ano pa. Isang malaking katulungan po ito sa katulad ko na bawas na sa gastusin para sa pamilya. At sana po marami pang patuloy na matulungan ang ating mahal na Gobernador Vilma Santos Ricto. Maraming salamat po. Sa pamamagitan ng Capitol on Wheels, pinapatunayan ng pamahalang panlalawigan na ang serbisyong pangkalusugan ay hindi na kailangang hanapin pa. Ito ay kusang inilalapit na sa mga mamamayan dito sa lalawigan ng Batangas. Talino at puso. Parang partner, ikaw yun ah. Parang ikaw yun na panood natin. Oo. At ikaw pala personally ay nandoon Yes, mismo. kaya naman sabi ko nga sa inyo, nasaksihan natin mismo lahat ng pangyayari diyan sa ginanap na Yes. Capitol on Wheels sa bayan ng Mabini. At ramdam mo yung heartfelt gratitude ng mga tao Yes. sa bayan ng Mabini. Lahat talaga, Oo. lalo na ang mga magulang nga nitong mga batang nagpa-circumcise, Mhm. ay taos-pusong nagpapasalamat sa ating ina ng lalawigan. Kasi nga, kung nga naman pupunta pa sila sa private hospital, Oo. magkano na ngayon ang magagastos nila bukod pa yung gamot, Mhm. eh dinala na natin doon sa bayan nila. At saka bukod dun sa heartfelt gratitude sa mga salita na pasasalamat na talaga na mga ramdam na ramdam Oo. natin, ramdam din natin, partner, yung init ng pagtanggap ng Ay, bayan ng oo. Mabini. Imagine doon pa lamang sa flag raising ceremony nung Correct. umaga, di ba? Kaya nga ang ating butihing ina ng lalawigan, Governor V, ay doon na nagdiretsyo kasi talagang ready na lahat at talagang isinama ni Gov B ang lahat ng ating mga department heads, Yes. ang lahat ng mga tanggapan doon mismo sa bayan ng Mabini. Kaya nga ang sabi o ang naging wika ni Gov V doon sa kanyang naging mensahe upon while ongoing yung flag raising ceremony, halos wala nang naiwan sa bakuran ng Kapitolyo kundi ang mga empleyado dahil dinala niya ng lahat doon sa bayan ng Mabini sa pamamagitan ng Capitol on Wheels. And in line with that, kung ano pa nga ba ang iba pang nilalaman ng naging mensahe ni Governor Vilma Santos Recto noong nagdaang araw ng Lunes, sabay-sabay po nating panoorin at pakinggan ito. Ang naiwan na lang sa Kapitolyo ng aming mga empleyado. Pero lahat ng mga department heads ay nandito ho. Katulad ng sinabi namin, pag hindi kayo ang pumunta sa Kapitolyo sa inyong pangangailangan, Kapitolyo ang lalapit sa inyo. Kaya kami, ang Kapitolyo ay nandito ngayon sa bayan ng Mabini. Bilang ina ng lalawigan ng Batangas, uulitin ko po, isa na po ang kaya kong panindigan. Bayan po ng Mabini at para sa buong lalawigan ng Batangas na mga mamamayang Batanggenyo. Walang pangakong langit at lupa, pero tandaan ninyo, hanggat ako ang nanay ng lalawigan ng Batangas, sisiguraduhin ko po na ang para sa Batanggenyo at ang para sa tao ay dapat maibalik at maibigay sa ating mga kababayang Batanggenyo. Para sa ating mga barangay functionaries, naalala nyo tayo nagkita na ba noon? Naalala nyo? Nung ako'y tumayo rin din at sa inilapit ko rin po ang Kapitolyo sa inyo. Nung araw, last year, chinek ko ang budget sa Kapitolyo. Quarterly sa mga barangay functionaries, kasama ko dito ang ating job development worker, ang ating pong mga person with disability, senior citizens, parent leader, kasama rin ang ating mga barangay health workers, ang ating pong mga BNS, kasama rin po dito ang ating pong mga barangay danon. Noon po, ang kinukuha nyo ay 800 per month. Tama ho ba ako? And then, may additional kayo na 200 pesos para sa iyong transportation at pagkain. Bakit may 200? Dahil kinukuha nyo ang inyong honorarium sa Kapitolyo. Ngayon ho,
Hindi na kayo kailangan pumunta sa Kapitolyo dahil ang Kapitolyo na po ay nandito sa inyo. Nung akin pong i-check ang budget na meron tayo, last year, sabi ko sa inyo kung natatandaan ninyo, titignan ko ang budget natin ng 2026, baka kahit paano ay may mai-adjust naman tayo. At nakita kong meron. Kaya yung ating pong 800 per month bilang honorarium sa mga barangay functionaries ay ginawa na po natin to 1,000 pesos. Ngayon po, ang kukunin niyo po kay quarterly, 2 quarters, ay kukuha po kayo ngayon na may adjustment na 1,000 from 800. Kaya ang kukunin niyo po ay 2 quarters, 6,200. Pero sa ating mga senior citizens, dito po sa Mabini, ay mayroon po kayong 12,200. Okay ho ba yun, nanay, tatay, mamay? Pagkatapos po nito, ang mga tanod naman po natin ay kukuha ng 4,600 today. Ang total na lalabas na pera na pondo ng Kapitolyo ay 1,677,000. Nanay, tatay, hindi ko binabanggit ang pera na ito para tanawin yung utang na loob. Nisip ko dito walang galing sa bulsa ko. Lahat ng perang ibabalik sa inyo, galing yan sa buwis na ibinabayad ninyo. Nilalagay lang namin sa programa, pinabalik namin sa pangangailangan ninyo. Isang importante na lang pong announcement sa inyo pong lahat. Napakaganda na ng collaboration and partnership ng national government sa ating LGUs. Isang halimbawa, nagkaroon na po ng MOA o Memorandum of Agreement ang LGUs at ang ating DepEd na sa mga paaralang pinapatayo natin dito para sa elementarya at sekundarya sa tulong ng national government ni Secretary Sani Angara, ang paaralang itatayo sa Batangas. Sadya, madadagdagan pa! Nanay, tatay, tulong natin to sa ating mga kabataan. Eto na tayo ngayon. Hindi na atin ang bukas. Ang bukas ay para sa mga bata na. Tama po ba? Magtulungan tayo ngayon in order for us to give them a good future. Dahil ang nakataya dyan ay ang inyo na pong mga anak at ang inyo pong mga apo. Isa pa ho, na magandang collaboration ay ang pagbibigay po ng rice subsidy. Mula po sa national government, magbibigay ho ng rasyon ng rice subsidy sa mga LGUs. 6 na cycle po yan. 6. Ibig sabihin, 6 na beses sa isang taon magbibigay ng rice subsidy sa mga nangangailangang pamilya na kumuha ng 10 kilo na bigas para sa kanilang pamilya. At bilang panghuli, Secretary Ralph Recto, sabi ko nga ho sa kanya, Ralph, bakit mo kinuha ang isang posisyon bilang Executive Secretary ng National Government? Bakit mo kinuha ang isang posisyon na napaka-crucial o napakahirap sa isang napakahirap na challenges ng panahon ngayon? Isa lang ang sagot sa akin ni Secretary Ralph Recto. V, how can you say no to the President na humingi ng tulong mo? Pangalawang sagot niya, V, tandaan mo,
Batanggenyo ako at wala akong aatrasan basta makakatulong sa bayan. We can make a difference, but the most important thing is let's continue to work as a team and let's continue to work as a family. Magtutulungan tayo. I will do my share, but you have to do your share too para sa komunidad. Talino at puso. Ayan. At mula naman po sa Provincial Social Welfare and Development Office, 113 po na mga sectoral volunteers ang naging recipient po ng honorarium. Kabilang po ang mga child development workers, persons with disability, parent leaders, at senior citizens. Habang 34 naman po ng mga barangay tanod heads ang nabigyan po ng kanilang honorarium. Mula po yan sa Provincial Public Order and Safety Department. Ayan, samantala partner na mahagi naman ang Provincial Agriculture Office, kasama po ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Department of Agriculture Region 4A ng mga kagamitang pangisda at mga binhing pananim sa isang 106 na pong mga benepisyaryo. Imagine, hindi lamang pangkalusugan, hindi lamang mga honorariums ng ating mga sectoral workers at ilang mga ulat patungkol sa edukasyon at iba pang mga collaborative efforts na ginagawa ng pamahalaan ng national at ng local government ang nangyari o natalakay din ni GovB doon sa kanyang mensahe. Pero holistic approach talaga ang Capitol on Wheels, right? At alam mo kasamang Arnold, dagdag pa dyan, 4 na barangay dyan sa Mabini ang nakatanggap naman ng financial assistance para po sa iba't ibang hiniling nilang mga kagamitan para sa operasyon po ng kanilang mga tanggapan na nakakahalaga po ng 180,000 mula yan sa Provincial Assistance for Community Public Employment and Youth and Sports Development Office. Ayan, nakapagpaabot din po ang Provincial Legal Office ng 16 na mga libreng payong legal sa paggawa po at notaryo ng mga dokumentong legal sa mga taga-Mabini. Ayan, at kung kagaya nga na nabanggit mo kanina na naroroon ang iba't ibang mga NGAs natin, partner, may kabuo ang 1,405 na mga taga-Mabini ang nabigyan ng iba't ibang serbisyo, kabilang po ang Philippine Statistics Authority na nakapag-issue ng civil registry documents at registration at updating para po sa National Identification Card. Meron ka na bang National ID? Actually, hindi pa dumadating. Oo, sana pala ay na-follow up mo na nung ikaw ay naroroon sa Capitol on Wheels. At gayon din, bukod nga sa ating PSA, ang ating LTO ay nakapag-parenew na rin ng mga motor vehicle registration at mga lisensya ng mga nagmamaneho natin. At nakapag-issue din ng mga student permits. Ayan. Samantala, na doon din po ang ating Philippine National Police Batangas na nagpaunlak naman. Lagi nila itong dala. One of their services talaga na nire-render for our mga kababayan ay yung libreng gupit ng buhok. At nag-issue din sila partner ng mga police clearance. Ayan. Samantala, sa PhilHealth naman po, merong registration and updates at nagkaroon po yung ating sayakap, kung matatandaan mo, na napakahalaga na maging tayo nga dito sa Kapitolyo ay nirecommend ni GovB na maging rehistrado dito sa YAKAP program ng PhilHealth para sa access sa mga gamot, di ba? Worth, if I'm not mistaken, 20,000 pesos. Yes. Wow. At ang ating pong SSS ay nakapagparehistro naman at nagpaabot din ng iba't ibang mga serbisyo. Ayan. Yun nga, bukod sa mga yan, nakasama at nakiisa rin sa atin diyan sa Mabini ang Department of Labor and Employment. Kasama din natin dyan yung sinasabi ko nga, Anti-Red Tape Authority. Ganon din yung Department of Trade and Industry, National Bureau of Investigation, ang TESDA,
ang Department of Agrarian Reform, yung nabanggit natin kanina, ganun din ang Department of Science and Technology at Department of Information and Communication Technology. Yan, wow talaga ng mga wala kang ibang masasabi kundi ang Capitol on Wheels po bukod sa holistic ay talagang ay sadya. Sabi ni Govi, all out para po sa ating mga kababayang Batanggenyo. Hindi lamang sa bayan ng Mabini, hindi lamang sa 2nd District ng Lalawigan, manapay sa ating buong probinsya. Totoo Diba? yan. Talaga ng mga masasabi natin na successful at talaga namang makabuluhan itong ating ginagawa na alam mo iyon, maisakatuparan o talagang naisa sa katuparan na ang paglalapit ng iba't ibang serbisyo ng Kapitolyo direkta mismo sa Totoo. bawat Batanggenyo sa ating lalawigan. At yun nga yung kagandahan na paglapit natin sa ating mga kababayan, sa mga bayan-bayan, yun nga ang sabi ng mga tao, napakalaking pasasalamat nila Oo. kay Governor Vilma Santos Recto dahil hindi na nila kailangan lumayo sa bayan nila. Actually, yung iba na nakausap natin diyan, mga nakapulong natin diyan, sila daw ay naglakad lamang mula sa kanila. Na kung sila ay mamamasahe pa pababa ng bayan, pababa ng Batangas, para lang kumuha ng mga serbisyong medikal at kung ano-ano pa, mga documents na kinakailangan nila ay Yes. napakalaking halaga na agad. And imagine, speaking of mga namamasahe, mga Yes. naglalakad lamang, di ba yung mga honorariums natin, meron silang 200 pesos na Oo. transportation and parang merienda fee. Oo. Bukod sa nadagdagan ng kanilang honorarium, hindi tinanggal o hindi hinayaan ni Governor V na matanggal yung 200 pesos na ito bagaman o kahit tayo mismo ang nagdadala nitong mga honorariums na ito sa kanila mismo. Kaya naman yung mga nakausap nating BNS, BHW, parent leader, child development worker ay napakalaking tuwa. Dahil sabi nga nila, sa panahon ngayon ay napakalaking tulong ng dagdag na ito para sa kanila. Yes. At alam mo partner, ang buong paksa ng Capitol on Wheels ng Pamahalang Panlalawigan sa inisyatibo at pangunguna ni Governor Vilma Santos Recto ay hindi dito magtatapos di ba? Ito po ay patuloy at magtutuloy-tuloy pa rin sa pagronda, sa Oo. pag-ikot, sa pagtungo at pagdating sa inyong mga bayan-bayan sa iba't ibang bahagi po ng ating lalawigan. And partner, eto na, hindi rin sapat ang 30 minuto na mayroon tayo ngayong umaga para madiscuss ang lahat-lahat ng mga detalye na naging kaganapan, naging highlights o yung mga pinakatampok sa mga nangyari nung araw ng Lunes sa ating pagpunta sa bayan ng Mabini for our Capitol on Wheels, di ba? Kaya yung ating mga kababayan, kung nais nyo po na malaman pa yung ibang detalye at kung nais nyo po na mapakinggan o mapanood muli itong aming episode ngayong umaga, ay maaari nila ito partner balikan sa ating official Facebook page na Batangas PIO. Kaya naman isang paglambing mula po sa inyong lingkod na si Ornald at si kasama nga Auntie May na maaari nyo po ba kaming pusuan, i-share at i-follow po ang Batangas PIO at gayon na rin po ang iba pa naming mga official social media accounts para po sa iba pang mga updates. Gayon din partner, subaybayan at magkakarinigan po ulit tayo ngayong Friday para po sa panibagong episode o edisyon ng ating bagong pagpasada ng inyong programang pangkaalaman, impormasyon at pagbabalita. Ayan, syempre, hindi naman natin makakalimutan ang ating technical team na nakasama nating bumiyahe Yes! ngayong araw. Yan, sa pangunguna yan ng ating Direct Gian Marco Escamillas. Yan, Oo. nandiyan din ang ating kasamang Avon Luca Gimbal, kay Jun Dalmaranan at kay Kevin Paulo Medrano. Ayan, at syempre nandito rin ang ating mga co-anchors Yes! na nakasuporta din, si Miss Cristal at Miss Almira. Good morning. Ayan, good morning sa inyo. Ayan. Ayan, at syempre sa inyo pong aming mga manonood, hindi po bumitaw at patuloy na tumangkilik sa biyaheng Kapitolyo. At syempre, bago tayo tuluyang magpaalam ngayong araw, pagbati muna ng magandang umaga sa ating mahusay na Department Head, Oo. Mama Cristina Catalan. Good morning po, Ma'am Katsi. Ingat-ingat. Ingat and see you po soon. lagi. Oo. Ayan. Alright. Partner, may dadagdag ka ba? Wala na?
Kung wala na, muli sa ngalan po ni Governor Vilma Santos Recto at ng buong pamahalaang panlalawigan ng Batangas, ito po ang inyong lingkod, Arnold Tabares Jr. Nang isang pamahalaang may talino sa serbisyo, puso sa tao, at lahat para sa Batanggenyo. Ito po si Cheryl May Halili. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na episode ng ating pagpasada para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa mga Batanggenyo. Muli, ito po ang ating Biyaheng Kapitolyo!